Paolo Avellino, ipinagtapat ang true feeling for Kim Chiu sa harap ng mga fans. Shocking revelation. Ang buong internet ngayon ay nag-uumapaw sa emosyon matapos ang isang nakakagulat na moment sa isang event na pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa harap ng daan-daang fans, hindi na napigilan ni Paolo Avellino ang kanyang nararamdaman para kay Kim Chiu at ang reaksyon ng publiko, isang kombinasyon ng kilig, gulat at matinding curiosity. Sa isang fans gathering para sa kanilang pelikula, hindi inaasahan ng lahat na biglang magiging emotional ang eksena. Habang nagkikwento si Paolo tungkol sa kanilang working relationship, bigla siyang huminto at tumingin kay Kim at pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, may bitawan siyang mga salitang ikinagulat ng lahat. Ito daw ay matapos ang nangyari doon sa isang restaurant kung saan ay nagalit sina Kim at Paolo Avellino sa fan meet nila ng kanilang fans. Yung tipong hindi daw sila nirespeto at inalagaan. Konektado daw ito doon at doon daw para mapagaan ang sitwasyon ay umami si Paolo Avellino kay Kim. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin ito pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ito daw ang sinabi ni Paolo Avellino na tila may konektado at sinabi pang hindi na daw ito haka-haka ng iba at hindi na rin daw ito galing sa ibang mga bibig. Siguro nabigyan lang daw siya ng chance or nabigyan lang daw siya ng idea kung paano niya aaminin, pero ito na raw ang totoo. Agad na nagiyawan ang mga fans, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Kim Chiu halatang nagulat, tila hindi rin alam kung paano tutugon sa sinabi ni Paolo. Matagal nang usap-usapan ang closeness ni Paolo Avellino at Kim, lalo na sa kanilang chemistry on screen. Pero dahil pareho silang pribado pagdating sa personal nilang buhay, walang malinaw na kompirmasyon. Ngunit pagkatapos ng shocking statement ni Paolo, muling nabuhay ang espekulasyon. May something na nga ba? Ngunit isang bagay lang ang napansin ng lahat, na mula siya at tila naiilang. Parang nahiya si Paolo Avellino sa kanyang inamin nang hindi man lang mag-react si Kim Chiu at tila ba mayroon itong iniisip na hindi maganda or parang nawala ito sa kanyang pag-iisip or parang nahulog sa isang malalim na pag-iisip. Ano nga kaya ang iniisip ni Kim sa pag-amin ni Paolo Avellino? Ngayon si Paolo Avellino parang shock na rin siya at parang gusto niyang bawiin yung sinasabi niya. Takot na baka mabasti ni Kim dahil wala daw naging reaksyon ang dalaga. Sa halip ay naging tahimik lang ito at tila parang shock. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa isip-isip naman ni Paolo ay baka hindi siya gusto ni Kim at baka haka-haka lang or baka nag-assume lamang siya na gusto din siya ng dalaga. Kaya ganun ang naging reaksyon ni Kim dahil hindi nito alam kung paano sasabihin or paano siya i-reject. Kaya naman namula siya at nailang at nahiya dahil baka naman mabasti siya sa harapan ng madla. Kawawa naman si Paolo. Ngunit pagkatapos ng shocking statement ni Paolo, muling nabuhay ang spekulasyon. May mga something na nga ba sila beyond friendship? Pagkatapos ng revelasyon ni Paolo, tumawa si Kim at tila hindi agad alam ang isasagot. Ngunit isang bagay ang napansin nila sa kabila ng kanyang formal na sagot. Paolo, ano ba, magkukwento lang tayo dapat? Iyon na nga namula na ang kanyang mukha. Ano ba to? Parang alam na alam talaga ng mga fans kung ano ang mangyayari dahil parang na-predict nila yung mga sinasabi. Yung mga sinasabing haka-haka ay yun din ang nasabi ni na Kim at Paolo. Talaga naman, talagang inamin na talaga ng dalawa ang kanilang feelings. Ano ba to? Parang iba na talaga. Bakit ba naman kasi itinatago, diba? Pwede namang aminin. Bakit pa kailangan nilang sekreto? Kahit naman nawala ng thrill, marami pa rin ang mga hanga sa kanila. Marami pa rin ang maghihintay sa kanilang mga pelikula at paniguradong mas marami pa silang makukuha ng mga fans at taga-suporta at mas magiging maganda pa ang kalalabasan ng kanilang mga pelikula. Diba? Dahil wala ng limitation, kaya bakit hindi na nila kailangan pang umamin? Dahil sa mga nangyari, hindi na napigilan ng netizens na mag-isip kung ano ang tunay na namamagitan. At sa kabilang banda, sina Kim at Paolo ay nagmumuni-muni sa pananampalataya, nagbabahagi ng kanilang mga plano sa Semana Santa. Ang panahon ng Kwaresma ay isang oras upang umatras mula sa kaguluhan na pang-araw-araw na kumonekta sa pananampalataya ng isang tao. Kahit na ang pinakaabalang mga bituin tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay ginagawa ang Holy Week bilang kailangan na pahinga mula sa trabaho, nagpapahintulot sa kanila na pagnilayin ang buhay at palakasin ang kanilang pananampalataya. Lumaki si Kim sa isang matapat na kapaligiran. Tuwing linggo magkasama silang nagsisimba bilang isang pamilya. Bago pumanaw ang kanyang ina, tinyak niya na itinanim sa kanilang pamilya ang kahalagahan ng panalangin at pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Tinuruan din sila ng kanyang ina na magdasal ng rosaryo na ginagawa pa rin nila araw-araw. Katulad nito, open din ang pamilya ni Paolo Avellino sa kanilang pananampalataya.
Ibinahagi niya na mas madalas silang magpadala or mapadala sa isa't isa ng mga talata sa Biblia para sa pampatibay loob, lalo na sa panahon ng mahirap o abalang araw. Nang tanungin kung ano ang gusto nilang simulan muli sa kanilang buhay, kung magkakaroon sila ng pagkakataon, sinabi ni Kim na hindi niya babaguhin ng isang bagay dahil nakikita niya ang mismo bilang isang regalo kahit na anong anyo ito. Lahat ng struggles, highs and lows ng life, kailangan mo talagang pagdaanan yon for sure to appreciate life even more, she said. Beside all the challenges she went through, were worth it. Mahirap siya pero mas masarap siya kapag naabot mo na. Samantala, inamin din ni Paolo na nakakagawa siya ng kanyang mga pagkakamali sa buhay. Ngunit walang isa na sa tingin niya ay nagkaroon ng malaking epekto sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit pipiliin din niyang huwag baguhin ang anuman. Nag-workout ang lahat sa huli, kaya mas gugustuhin niyang iwasan ang mga bagay-bagay. Ngayong Holy Week, umaasa ang Kim Pao para sa isang mas tahimik at mas masasalamin na panahon. Gusto ni Kim na pumunta sa isang lugar na hindi gaanong matao para magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Bahagi rin ng kanyang plano ang pagbisita ng simbahan at isuko, ang isang bagay bilang isang uri ng sakripisyo. Ganoon Ganoon din kay Paolo na mas pinipiling lumayo sa karaniwang mga pulutan ng bakasyon dahil mas gusto niyang magpalipas ng oras sa pagmumuni-muni. Parang ito ay isang pahiwatig na talagang magkakaroon ng tsansa na magkakasama sa Semana Santa sina Paolo Avellino at Kim Chiu dahil pawang pareho silang nagsisik ng isang place na kung saan ay tahimik, isang lugar kung saan ay mananatili silang mapayapa at mafe-feel nila yung buhay na may free o yung buhay na may freedom, yung tipong magiging okay sila at walang taong nakatingin sa kanila, yung tipong walang nag-aabang at walang makakadikta, at yung tipong makakagawa sila at makakagalaw ng malaya, yung tipong wala silang iisipin na baka pang nagkamali sila i-judge sila. Walang ganoon. Kaya naman haka-haka ng marami dahil sa mga pahiwatig at sinasabi nila Kim at Paolo Avellino sa interview na gusto nilang pareho na tahimik na buhay at tahimik na Semana Santa ay isang pahiwatig at alam na natin na parang may plano silang dalawa na magsama or magkasama sa isang bakasyon na gusto nila yung malaya at tahimik na lugar. Parang alam na natin, di ba? Hindi man nila sinabi na lantaran na magkakasama sila at hindi man nila sinabi kung saang lugar ito. May hint naman na tayong nakukuha na paniguradong sa Semana Santa ay isi-celebrate nila ito ng magkasama. Ito din ang pagiging first time nila na magkasama sa isang Semana Santa, diba? Kaya naman, kung ano man ang kahantungan at kung ano man ang plano ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, excited na kaming mga fans kung ano ang kahinatnan at excited na kami sa mga photos na i-reveal nila during these days. Kaya naman Kim Chiu at Paolo Avellino, simulan nyo na ang inyong Semana Santa at excited na kaming makita kayong magkasama. At isa rin sa naging maganda sa paghanga ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay talaga namang hina-highlight nila ang pananampalataya at ang paniniwala sa Diyos. Hindi sila tulad ng iba na hindi nababanggit ang Diyos sa mga ganitong event. Sila ay parang nababanggit talaga nila palagi. Hindi nila